Heto na, Himawari, nagtataglay pala ng tail beast. Base nga dito kay Jura. Jura, binasic pa rin si Kawaki kahit na-activated na ang kanyang Karma Seal at gumamit pa ito ng Sukuna Hikuna. Walang nagawa si kumparing Kawaki kay Jura mga pare koy. Mga gwardyang ninja ng Konoha, pinagkakana ni Jura gamit ang kanyang wood release. Ilan lamang yan sa mga pangyayaring naganap dito sa Chapter 8 ng Two Blue Vortex manga. Panibagong kaaya-ayang pag-uusapan na naman to mga pare. So tara agad nating umpisahan. Bali nga ang pinapakitang cover page dito sa chapter na ito ay itong si Jura. At ang first panel dito ay pinapakita na nasaksihan na nga o nakita na ni Ada itong sila Mitsuki at Boruto. Nandiyan niya yung pinapakita at sinasabi, "The radiance that Boruto possesses illuminates Mitsuki and the light reaches Ada too." So dyan ngay nakita nga kasi ni Ada na gamit ang kanyang Senrigan natagpuan niya na nga itong si Boruto. Na kung babalikan nga natin sa nakarang chapter, sa mga ilang panel doon, nakita naman natin guys na nag-uusap sila Mitsuki at Boruto. So pinapakita rin dito, itong basahin natin guys. Sabi ni Boruto, "Mitsuki, I'm your son." So yung sinabi sa nakarang chapter, di ba? "Come to my side, I'll wait for you." So yun nga yung mga conversation nila na nakita ngayon ni Ada gamit ang kanyang Senrigan. At dito naman sa page 2 sinasabi, sabi ni Ada, "Wait a minute, he's so cool, this is Ban." Then pumasok naman si Kawaki, sabi niya, "Hey," nagulat naman niya sa Ada. Sabi naman ni Kawaki, "What are you dilly-dallying for? Hurry up and follow Mitsuki trail. That brat Boruto might escape." Sabi naman ni Ada, "Please wait a little longer." So dahil nga tinitignan pa ni Ada gamit ang kanyang Senrigan yung mga conversation o mga ginagawa dito ni Mitsuki at Boruto. Teka muna kasi paano yung Kawaki? Nakikichika pa nga si Ada sa mga pangyayari, di ba? At ang sabi naman dito ni Ada, "Got him. Head south into the forest for a few dozen kilometers." So dyan na nga sinabi na ni Ada yung location nila Boruto at Mitsuki. Kaya ang sabi dito ni Kawaki, "We're not letting him escape. Let's go Delta." So pupuntahan na si Boruto at kasama ni Kawaki dito si Delta. Diyan nga guys, pinapakita sa panel na to lumilipad na nga yung dalawa na sila nga ay nagmamadali dahil nga baka makatakas na naman si Boruto. Then nga habang papunta sila kay Boruto, may sinasabi dito si Delta kay Kawaki, "If Ada-chan gets tired of you, I'll kill you without hesitation." Sagot naman sa kanya ni Kawaki, "Once I've done what needs to be done, sure, but you don't need to do anything because by that time, I'll be gone anyway." So nababadtrip nga talaga si Delta dito kay Kawaki dahil nga parang wala siyang pakialam daw dito kay Ada. At kasunod niyan mga pare, heto na, isang kilograms ang pinakita dito sa next panel na mukhang alam na natin sa susunod na mga panel dito may mga mangyayari na nga. Then sa next page dito sa 6, sabi ni Shikamaru, "Not only has it just awakened, but the process of becoming Divine Tree has already begun. It's not a joke." Nako po, boy, talagang hindi biro yan. Dahil nga nag-uumpisa na nga yung mga pag-process ng Divine Tree. Pero may sinabi pa dito si Shikamaru, sabi niya, "Doesn't the Divine Tree consume the life force of stars? Is this the planet already finished?" Sagot naman sa kanya ni Boruto, "Not yet. It's not going that far. But if I or Kawaki were to be devoured, it will become a complete Divine Tree." So tama naman si Boruto kapag nga sila Kawaki at Boruto ang nakana, malamang doon na mabubuo talaga yung Divine Tree. Kaya kailangan talaga mag-ingat nila Kawaki at Boruto. Then sabi pa uli ni Boruto, "And then the chakra fruit will be completed." So yun nga, kapag nakana kasi talaga dalawa sila, mabubuin yung Divine Tree, then doon na magkakaroon ng chakra fruit. Then the planet will die at that moment. Iyak talaga, GG talaga Kumbaga sila Kawaki at Boruto kasi yung pinakahain, sabihin na natin, para makompleto yung pag-process ng Divine Tree na makabuo ito ulit ng chakra fruit. So GG talaga ang mundo ng mga ninja kapag sila ang nahuli at nangana. At ang kasunod na panel dito sa page 8, sinasabi naman dito ng Sensory Team, "Lord 8, incoming transmission from Kawaki. Shall I connect you?" So mukhang nadali nga ng Sensory Team na paparating si Kawaki na kung saan nga nakalugar si Boruto. Then sabi naman ni Shikamaru, "Wait a moment, Ino, I got a transmission from another Sensory Team. Is there any concerns about our conversation being overheard?" So yun nga nag-iingat kasi si Shikamaru na mag-leak yung mga pinag-uusapan nila na kahit nga dapat hindi rin ito malalaman ng Sensory Team. Kaya natanong niya yon kay Ino. Then sagot naman sa kanya ni Ino, "Each transmission is independent and separate. There's no issue in this case, only you can hear both." So sila nga lang pala talaga yung nakakarinig o nakakaalam ng pinag-uusapan nila. It means to say, safe yung mga gagawin nilang conversation na hindi nga pa rin ito malalaman ng Sensory Team. Then sabi naman dito ni Shikamaru, "Come in, Sensory Team. I'm good to go."
Bale, safe naman na makapag-usap dito sa sensory team dahil nga based na rin kay Ino na goods lang yun at di yun malaman ng sensory team. At ang kasunod na panel dyan guys ay heto na nga. Bigla nga nakatunog si Boruto na may paparating na ito nga ay si Kawaki. Kaya ginawa nito nag-dagger out na naman at muling nakalayo kay Kawaki. Basic na basic mga pare no dahil gumamit na naman ng Hirashin Jutsu itong si Boruto para makalayo at maka-dagger out agad. Pero ang angas ni Boruto no, nakatunog agad siya na si Kawaki yung paparating. Kaya nga dyan dito sa pinapakita sa page 11, nagtataka si Delta na bigla nga huminto ito si Kawaki. Sa page 12 siya sabi ni Delta, maybe he sensed your approach. Sabi ni Kawaki, no, I never felt his presence at all. He should have felt the same. He disappeared before he could sense my presence. So tama naman yung sinabi ni Kawaki ano. Kaya lang, paano nakaiwas agad si Boruto, nakatunog agad si Boruto, na paparating nga siya. Sabi ni Delta, is that so? Then it's bad luck, ha? So malas ka boy, Kawaki. Naunahan ka ni Boruto, kaya naka-dagger out agad ito. At ang next panel nga dyan ay itong sila Ada at Mitsuki ay may pinag-uusapan. Sinasabi nga dyan ni Mitsuki kay Ada na hindi nga daw alam ni Mitsuki yung kahulugan ng pag-ibig. Pero naunawaan niya daw yon nung matagpuan niya nga daw si Ada. Then ang sagot sa kanya ni Ada dito, are you trying to seduce me? I think even that would be a waste of time. So ayun yung sagot sa kanya ni Ada no. Paano sinasabi ni Ada kay Mitsuki? Last na tama mo Mitsuki, ano nangyari sa'yo? Then nasagot naman dito ni Mitsuki, I know that your ability creates false emotions. If anything, without something like this, I might have never experienced these wonderful feelings in my lifetime. So may punto rin naman si Mitsuki ano, na may abilidad nga kasi si Ada na ma-fall in love sa kanya yung mga lalaki. Kumbaga false feeling, ika nga ni Mitsuki. Then sa next panel dito mga pare, heto na, yung pinakitang programs kanina sa gubat. Na yun nga ay mukhang galing dito sa Shinjugans. So dito nga makita natin na nag-uusap itong sila Jura at Hidari, na sinasabi dito ni Jura, soon ha? Then sabi ng Sasuke clone na si Hidari, alright, now's the time, continue to the left. Page 24 ay nakalagay dyan siya sabi, at main gate. So heto na nga mga pare, dahil at main gate ang nakalagay dyan sa page 24. Dito sa next panel ay ayan na nga, lumabas na nga itong si Jura dito sa Claw Grimes. Na tulad nga rin ng ginagawa ni Code na makapag-portal sa iba-ibang lugar na kung saan nga nakalapag ang Claw Grimes. So dyan ngayon gumamit na ng space-time jutsu itong sila Jura at Hidari gamit itong Claw Grimes. Yan guys, kung makikita nyo, dun sa box sila pumasok. Then tumagos sila dito sa Claw Grimes. At sa next panel, eto na nga, nasa tapat na sila ng gate ng Konoha mga boy. So mukhang nagkamali lang ng bahagya dito sa tinype na translation no. Sa page 23. Sabi kasi dyan ni Sasuke clone, alright, now's the time, continue to the left. So yung left siguro na tinutukoy dyan is yung Konoha. Di ba nga ang English sa Konoha is Leaf Village. So yung sinasabi dyan na continue to the left, Leaf siguro yun. Kumbaga continue to the left. Kaya pinakita dito na nasa main gate na itong sila Jura at Hidari. Which is na nasa Konoha na nga sila o nasa Leaf Village. Then ang next panel dito sa page 25, sabi ni Ino, about Boruto's story, do you believe it, Shikamaru? Sabi naman ni Shikamaru, I understand what you want to say, but I explained earlier, this is a top secret mission. Don't speak about it anyone, regardless of your opinion. So yun nga no, tulad din ng madalas siya sabi ni Shikamaru, kailangan wala talaga makakalam nito dahil isa ito sa mga top secret mission. So sabi naman ni Ino habang nagsasalita, I understand. For me, it just... So bigla nga napahinto ng pagkasalita itong si Ino no, dahil nga biglang pumasok ang sensory team at dyan sinisigaw nila, Lord 8, intruders! To near the main gate. So sabi ng sensory team, biglang may lumitaw na dalawang karakter dito o dalawang nilalang na nandun nga sa main gate. Which is ayun nga sila Jura at Hidari. Then ang next panel dito sa page 26, sinasabi ng sensory team, data confirm, it's Sasuke Uchiha. So dahil nga clone ni Sasuke yan no, saktong-sakto guys ano, pati yung data kasi nakapir rin kay Sasuke. Kaya sabi na rin ng sensory team, confirm, it's Sasuke Uchiha. At dahil nga dyan naalarma din itong si Sanada. At ito yung napasigaw na, Dad! Sa page 27, sinasabi niyan ni Hidari or Sasuke's clone, where is Uzumaki Naruto? Sabi naman ni Jura, I don't know where his whereabouts. However, I do know one thing. Then sumingit naman itong village shinobi na isa nga sa mga gwardiya ng Konoha. Sabi niya dito, don't move, understand? If you take even one step, I'll consider you an enemy. You there, Sasuke Uchiha, right? What's your purpose for intruding? So akala nga ng mga ninja ng Konoha dito, no?
Akala nila si Uchiha Sasuke talaga ito. So dito rin natin masisi dahil nga nag-match sa data ni Sasuke talaga yung clone na to. Ngayon dito sa next panel, sa page 28, sabi ni Shikamaru, follow the procedure. Prioritize the evacuations of civilians. So right decision nga ang ginagawa ni Shikamaru ngayon, no, na pinapa-evacuate niya na yung mga civilian sa bayan nila. Ngayon biglang pumasok dito si Ada, sabi niya, Shika-chan, sagot sa kanya ni Shikamaru, Ada, sorry, but I'm busy right now. Sabi naman ni Ada, can we talk about the intruders? I've seen something like this before. So yun nga, no, tinatanong din ni Ada dahil nga nakita niya ito sa mga nakaraan din. Dun sa mga last chapter, di ba? Nakita niya gamit ang kanyang Senrigan na yung may target nga sa kanya ay itong si Bag na isa sa mga Shinjugans. Ngayon, sabi din ni Ada dito, sorry for the delay in reporting. They are the Ten-Tails and somehow they have self-awareness. So, tama yung sinabi ni Ada dito kay Shikamaru. Sila nga is yung mga naging Ten-Tails na may mga self-awareness. Kumbaga galing sila sa Ten-Tails, ano, tapos may mga sariling pag-iisip. Then sabi pa dyan ni Ada, needless to say, they are enemies of Konoha. So yun, no, perfect information sabi ni Ada. Talagang kalaban to ng Konoha. Talagang hindi sila makakaligtas dito at yung mga sibilyan. Ngayon ang nangyari sa next panel dito, heto na. Boom! Kinanaan na nga ni Jura yung mga guard ng Konoha na nandun sa main gate. Napakaangas mga pare dahil nga marunong ng wood style itong mga Shinjugans na to, no? Kaya ang kasunod na panel dito, dun nga sa last review natin, ay nandito na nga, napadaan na sa isang bookstore o old bookstore itong sila Jura at Hidari. So bali na review na natin nakaraan yan, no? Yung early spoilers ng chapter 8. At ang kaalinsabay niyan, habang hinahanap nila si Naruto, bigla nga nakatunog itong clone ni Sasuke, which is si Hidari, na may aatake nga sa kanya. At ayan na nga, bang! Pero bigla itong nakailag si Hidari. At kung makita nga natin, ang umatake pala dito ay itong nga si Kawaki. Bang! Unang atake palang ginawa ni Kawaki is yung nagpalitaw siya ng parang black rods dun sa lupa. Then yung kanyang pangalawang atake ay ito na nga, sipa. Bang! Pero nagawa pa rin makasangga dito ni Hidari. At ang kasunod niyan ay dito na nga, lumanding na sila sa harap ni Jura. Kaya ang sabi dyan ni Kawaki, who the hell are you? What are you doing here in Konoha? Sagot sa kanya ni Jura, you better not to be causing trouble in front of the store. You'll ruin the treasure trove, Kawaki. At ang kasunod nga na panel dyan ay eto na. Boom! Gumamit na naman ng wood style itong si Jura para ipitin si Kawaki. Pero bigla nga nakagamit ng Sukuna Hikuna itong si Kawaki para bigla siyang makalipat sa likuran ni Jura. At dyan ngayon nag-activate na ng Karma Seal itong si Kawaki mga pare. Pero kaalinsabay niyan ayan na nga. Bang! Wala pa rin panama ang Kawaki dito na nakasuko na Hikuna at activated ang Karma. Sinapak lang siya ni kumparing Jura mga boy. Nga talsik ko, boom! At dyan ngayon abang bulagta si Kawaki, sinabi sa kanya ni Jura, I won't kill you yet, stay put, Otsutsuki. So, alam naman natin yung purpose nitong ni Jura, no? Alam naman natin yung purpose din kung bakit din sila pinapatay. Dahil nga isa rin si Kawaki sa kailangang kainin nila para mapalitaw uli nila ang Divine Tree at magkaroon uli ng Chakra Fruit. Kaya sinabi din ni Jura dyan na hindi niya papapatayin si Kawaki na isa ngang Otsutsuki. So, walang nagawa si Kawaki dito, boy. Bulagta. Inassist pa siya ni Delta. Then nasunod dyan, bigla nga nakasense itong si Jura na sinasabi niya, is that Naruto Uzumaki? Na dito ngayon sinasabi pa ni Jura, she's over there and quiet close. Sabi naman ni Hidari, are you sure? Sagot sa kanya ni Jura, he's a Jinchuriki hosting a tail beast, just like me. The incarnation of the same tail beast, I can sense the chakra of tail beast within him. Oh, sheesh! So may Jinchuriki nga na nasa sense dito si Jura. Pero ang sinabi niya kasi dito si Naruto. Which is si Naruto nga, alam na natin na wala na sa kanya si Kurama. At wala din naman si Naruto sa lugar na yan. Kaya sino ba yung Naruto dito na tinutukoy ni Jura na nasense niya nga na may tail beast. Kaya sa next panel dito, pinapakita na nga na yung Team 10 kasama si Mawari, pa-forward na nga doon na kung saan nga sila Jura at Hidari. At habang papunta nga sila sa lugar na yon, dyan lang nga bigla na sumalubong sa kanila si Jura. At dyan nga sinasabi pa ng Hidari, who's that? Naruto Uzumaki is here. Sabi naman ni Jura, her body, what's going on? So nagtataka nga si Jura dito, no? Nakakala niya nga si Naruto yung dumating na dahil nga na-sense niya na may tail beast dito. Kaya guys, sumabasa rin natin dito sa last message. Following the chakra of the tail beast, there arrive at Himawari.
can they intercept the Divine Tree? So yun nga mga boy, no? Possible din pala yung na-sense ni Jura dito na nagtataglay ng tail beast ay ito nga si Himawari. Kasi nga sabi ni Jura kanina, di ba? Jinchuriki ako ng 10 tails. Kaya masisense din ng chakra ko kung sino dito yung may tail beast din sa pagkatao. Na yun nga biglang dumating na akala niya nga si Naruto na. Pero nagtataka nga dito si Jura na sinabi niya, her body, what's going on? So bakit daw babae ang nagtataglay ng tail beast? Which is si Himawari. So ano yun? May may tail beast pa na may Jinchuriki pa ni Kurama, ganon. Kasi alam natin, hindi naman Jinchuriki si Himawari, di ba? Pero si Himawari nga kasi tinitigan ni Jura na bakit ganon, bakit yung babaeng ito nagtataglay ng tail beast dahil na naramdaman niya yung chakra nito sa loob. So yun nga yung last panel dito sa chapter 8 ng Boruto 2 Blue Vortex mga pare. Napakahusay ng author, no? Pinaiikot-ikot yung mga pangyayari. Patay na si Kurama gamit ang Baryon mode with Naruto. Tapos paano nagkaroon ng tail beast na naramdaman pa ni Jura kay Himawari? Paano yun mga pare? Sige nga, comment section lang. Comment natin kung ano yung mga bagay na yun. So yun nga guys, sa mga pangyayaring naganap dito sa chapter 8 manga ng Boruto 2 Blue Vortex. At sana'y nag-enjoy kayo guys. Maraming salamat. See you in the next chapter. Woo! Bye-bye!